Okay guys, so welcome back to our Buhay sa Dubai Stories featuring yung buhay po ni Ana na ang dami po naranasan dito sa Dubai. Okay. Alright, so finally, nakakuha ka na ng panibagong work mo, which is, yun nga, yung come. Ang dami, slash. Alright, yun pong uso dito sa Dubai kapag nagtatrabaho sa mga offices. Parang, ikaw yung secretary, ikaw yung assistant sa ganito, ikaw yung assigned sa ganyan. May ilang ganong companies. But then question, hindi ka pa nakapag-exit? Hindi pa. Okay, so from the first job, transferring to the next job, hindi ka nag-exit? Mag-exit pa lang. Kasi hindi pa nga nagagrant yung, hindi pa kami nananalo nun sa kaso. So, once na nanalo kami, yun, mag-exit na ako. I-issuehan ako nung dati kong company ng ticket para lang naka-exit ako. So, sagot pa nila yun? Oo, sagot pa. Okay, so finally, everything was settled dun sa court. Dito sa panibagong trabaho, nirequire ka nila mag-exit para sa employment visa mo. So, nag-exit ka sa... Nag-exit ako. Sa Kish? Worst. Worst? Gano'ng katagal? 1 month. Exactly 1 month. Okay, so pag-usapan natin yung buhay mo doon na kasi this time babae kasi. Ano yung buhay doon sa Iran? Anong hotel yung pinuntahan mo? Farabi. Sikat ang Farabi tsaka Venus, di ba? So for 1 month, wow, paano ang buhay doon? Can you explain? Hirap eh, kasi kita mo yung pagkain, which is merong libreng breakfast. Anong breakfast sa Farabi? Chinela. Ba't tinatawag ka na chinelas yun? Tapos meron... Sad to say kasi, I never experienced doing yung going to exit sa anywhere. Wala akong exit na na-experience with my 2 companies dito sa Dubai. Parang siyang chinelas, matigas na tinapay? Hindi eh. Yung alam mo yung... Di ba may kubos na tinatawag? Yun yung Arabic bread? Oo, yung Arabic bread. Ngayon sa kanila, parang bread lang naman talaga siya, pero... Matigas? Manipis. Hindi siya naman siya manipis. Tapos, ang laki talaga niya. Okay. So, hindi yung mauubos yung isang buong yun. Bakit siya naging chinelas? Yun, kasi hugis chinelas siya. Ano? Hugis chinelas siya. So yung gano'n yung hugis na ganyan? Hindi, ganyan. Ang laki. Okay. Akala ko, kaya siya tinatawag yung chinelas. Kasi pag kinagat mo, yung makunat. Oo, hindi pala. So ano pang kasama sa breakfast? Tapos, merong isang itlog, pero tuwing Friday lang yata yun. Hindi siya on a daily basis? Hindi. Yung breakfast, yung chinelas, araw-araw. Anong partner ng chinelas? Wala man lang drinks? Merong tea? Black tea na hindi ko mamawari kung ano yun, dahil hindi ko naman tinikman. Hindi mo kilala yung brand? Hindi ko alam, so never kong tinikman. Tsaka hindi talaga ako uminom ng tea. Bakit? Maganda sa, sa diet yung mga tea? Hindi ko kaya. Tapos, pero guys, si Foya, si Ana po, when he came here in Dubai, mataba talaga siya. She's so big. Pero ngayon, sobrang payat na niya. Sobrang payat. Okay. So, sa breakfast nyo, yun lang parang drinks na tea, tsaka yung chinelas. Tapos merong kasamang palaman na cheese. Ganon? Oo, yung... So, every morning, kinakain mo yun o... Depende kasi, kung ayaw mong gumising, so hindi ka makakakuha. So may oras lang? Nung oras ng kain doon sa hotel? Tuwing umaga, tapos syempre pag wala nang maubusan ka, so kailangan mong pumila ng pagkahaba-haba. Okay. So kung wala ka talagang budget, kailangan maaga talagang gising mo para makahabol ka sa breakfast. Pero hindi ko ma-imagine, kakain lang ako ng tinapay na ganun for breakfast, parang hindi ko kaya yun. Masarap naman kasi sobrang bigat niya talaga sa tiyan. Okay. Pero so paano yung lunch nyo?
Depende kasi syempre, pag pupunta ka ng Iran, so kailangan may mga dilata ka ng dala. Oo. Kasi doon, bawal ang rice cooker, bawal kayong magluto sa hotel. Sa lahat ba ng hotel yan o sa Farabi lang mismo? Wala ka ba narinig na chismis sa ibang mga hotels? Kasi sa Venus, nakakapagluto sila sa labas eh. Tapos, syempre, yung iba nagtatago sila, meron silang lutuan sa loob ng bahay nila. Tinatago lang nila pag may checking. Tapos, syempre, yung iba, kaklose na yung yung nag-check. So, hinahayaan na lang. Pinapayagan Pero nila. sa Farabi talagang asin bawal. Kasi yung mga naglilinis doon, chinecheck talaga nila. Pag once na nakita nila, sinusumbong ka agad nila. Ano yun, bumultahan ka o kukonfiscate meron. nila? Pero kukunin pa rin nila lahat yung gamit. Kaya ang pwede lang, ang inaalaw lang nila yung water heater lang talaga. Na pang kape-kape? Yun lang talaga. Ah, okay. So kung talagang asin walang-wala ka namang dala, may pagkain naman doon, which is hindi naman masarap. So, paano ka nakasurvive sa isang buwan doon? May nakilala kaming mga kaibigan, nag-grupo kami. So yung buong kwarto namin, merong bago sa amin na nakakilala sila ng mga lalaki sa kabilang, syempre hindi mo magkasama ang lalaki sa babae. Ay, walay. So, villa sila nakatira. Malapit lang din naman. So, nagluluto sila sa beach. Okay, so nakikisabay kayo doon? Oo. Ganun yung nangyayari sa Oo amin. nga, alam mo, napakadaming pictures sa mga nagpupunta sa Kish. Lagi may mga pictures sila na parang nagluluto nga sila sa park. As in, napakamura naman talaga ng pagkain doon. As in, napakamura. Kasi kung ikaw lang sa sarili mo, mamamahalan ka. 3 beses kang kakain, so more or less mga 60 dirhams yung magagastos Which is mo. malaki yun. Malaki talaga sa buong araw. Pero, kung marami kayo at bibigay-bigay kayo, ambag-ambag, 20 dirhams maghapon na yun, sobrang-sobra pa. Ah, talaga? Sa 20 dirhams? Oo. Ay, yung tipong mamimili ka, Fresh na lulutuin niyo. fresh pa. At ang... So, nasubukan mo kasi, di ba, kung magluluto kayo sa tabi ng beach, of course, kailangan yun ng mga panggatong. marami doon. Ah, maraming kahoy doon? Marami doon. Mamumulot ka na lang doon. Ah, talaga? So, walang problema sa gas, Walang problema, oo. sa gas-gas, Tapos ganyan? meron talaga silang, yung parang cottage na pang talaga. Tapos pwede kayong mag-barbecue, pwede yung gawin lahat doon. Pero alam mo kasi, napakadami nung mga followers ko na natatakot sila mag-exit sa Iran kasi ang daming mga hindi magagandang kwento. Ano yung mga hindi magandang kwento talaga doon? Yung like ikaw na-experience mo mismo, ano yung mga nakita mo doon na medyo hindi nakakatuwa? Actually, wala naman akong nakita talaga eh. Which is, ang nakita ko yung super, unforgettable experience ko na, pwede ba ikwento? Kasi super, Bastos ba? XXX. Ate, okay lang, basta don't mention the word. So, ayun, naglalakad kami sa mall. Kasi, Sa mall? Oo, sa mall. Galing kami sa mall pala. Kasi kung, syempre, pag nandun ka pala, dalhan ka ng kapatid mo, ganyan. So, kukuha kami ng padala. So, talaga? Nung naglalakad kami, as in, nakita namin, nagulat kami, kasi ako, naglalakad ako, so, nakaganyan. Pagtingin kong ganyan, as nagdalawang tingin talaga ako, pabalik sa kanya, kasi nakababa talaga as in yung pantalon niya. And nakalitaw yung, Pornoy niya. Oo. Tapos as in, na-shock talaga kami lahat. O talaga? Oo, maraming Pero ano yung kwento ng, tawag nito, prostitution, ng drugs, yung drugs, oo. kung ano-ano pa. Naririnig namin sa Venus Hotel, marami daw niyan. Pero wala namang... Wala ka nakita eksakto, Wala, pero may wala. chismis lang din. Oo. Tapos Okay. yung mga patayan, wala rin naman ako. Wala rin Pero alam mo, naman. may isang follower ako na babae na pumunta doon. Na-timingan niya na may barilang nangyari. So sinasabi ko nga, kaya every time I explain, right, it really depends on kung kailan ka dumating, kung ano naman, you know when to put yourself into safety, di ba? Parang kung alam mo namang delikado sa gabi, so huwag kang lumabas sa gabi mag-isa. Tsaka, yun, number 1 talaga, wag kang lalabas sa gabi nang mag-isa ka lang. Oo, especially kung babae ka. So, be with the friends, sama-sama kayo, umalis Grupo. together, mag-bike kayo, Yun, mag-fishing kayo, grupo, no? Oo, kasi yung ko doon, super saya nung nangyari, nagbabay kami, nagmumotor kami, talagang... Okay, so with your experience sa Kish Iran, ano yung the best memory na meron ka doon? Ano yung mga bagay na natutunan mo sa buhay mo while you are in Kish Iran? Mga natutunan ko doon, so... kasi doon, kailangan mong magtiis talaga. Tiis, at saka yung pahalagahan mo kung ano yung meron ka. Kasi ang hirap, so sobrang hirap talaga pag nasa Kish ka. Yung kasing wala ka talagang pera, tapos syempre yung kaibigan mo lang namang sabi mo, ano naman, ganyan, pahiram naman. Oo, kasi Siyempre, wala din silang pera. Oo, pare-pareho lang naman kami ng lagay. Sa yung feeling na hindi mo alam kung kailan darating yung visa mo, yung implement visa mo, yung agony doon, no? Oo, talaga.
Yung parang sila na wala na sila ng hope. Kasi ang dami doon na wala talagang, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng visa. Pero feeling ko yung ibang nag-enjoy sobra, is yun sila yung may budget. Kasi kung may Oo. pera ka na napapunta ng Iran, Oo, sa totoo lang. wala kang problema of everything. Pero yung tipong, yung hiniram mo lang yung pang-exit mo sa Iran, tapos, syempre gusto mo dumating na kagad yung employment visa mo para, alam mo yun, wala ka ng gastos. Sa totoo lang. So, Kaso everyday, parang, nag-aantay ka na, lagi pa rin wala, parang ang tagal-tagal ng araw. kasi ang pinakamahirap naman doon yung pambayad mo ng hotel eh. Oo. Pwede kang yung tinapay lang na yun, nakainin mo maghapon eh, mabubuhay ka eh. Iinom ka lang ng tubig eh. Pero yung pambayad mo ng hotel... Fix kasi talaga yun, 40 dirhams. 400 for 10 days. Oo, kung 1 month ka. Kasi parang 400 for 10 days? 400. Kasi 40 dirhams per day. Oo. Okay, so guys, so magbabalik namin, pag-usapan namin yung time na after ng kisira niya, bumalik na po siya sa Dubai. Okay? So, dyan lang po kayo.